Isang mapagpalang umaga po. Maraming salamat sa ating Panginoon para sa araw at oras na ibinigay sa atin para sa ating pagbubulay-bulay. Narito po tayong muli sa ating Raw Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our souls. Simulan natin ang araw sa pagbubulay nang makalakad tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Ang atin pong topic sa umagang to ay may pamagat na mga anak ng Diyos. Samahan niyo po akong basahin natin ang ating pagbabatayang talata sa Biblia. Ito po ay makikita sa Deuteronomio chapter 14 verse 2. Sa magandang balita, Biblia. Kayo ay bansang itinilaga kay Yahweh. Hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanyang sariling bayan. Patnubayan ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Siguro po ay narinig niyo na po yung expression na ikaw lang ba ang anak ng Diyos? Diba? Minsan po ay naririnig natin yung mga katagang yan. Nasasabi ang expression na yan sa panahong nakakaramdam ng panghihina. Lalo na yung feeling na down ka, tapos makikita mo yung iba
at malalaman mo na sila ay pinagpapala. Sila ay umaangat. Kasi po, yung expression na yan ay nakalaan. Sabi nga po ay sa mga chosen talaga. Sa Old Testament, ang mga anak ng Diyos ay tumutukoy sa mga Israelita. Wika po sa Exodus chapter 4 verse 22. Kung magkagayon, ganito ang sabihin mo sa kanya. Pinasasabi ni Yahweh, ang Israel ay aking anak na panganay. Sa Deuteronomio chapter 14 verse 1 ay nasusulat, kayo ay mga anak ng Diyos ninyong si Yahweh. Gayunman, sa New Testament, ang mga anak ng Diyos ay hindi tumutukoy lamang sa mga Israelita. Ang mga anak ng Diyos ay tumutukoy sa lahat ng tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Wala nang Hudyo or Griego. Lahat na sumasampalataya kay Jesus ay ituturing na mga anak ng Diyos. Wika nga po sa 1 Peter chapter 2 verse 9 to 10, ngunit kayo ay isang lahing pinili, grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Kayo'y hindi bayan ng Diyos noon, ngunit ngayon kayo'y bayang hinirang niya. Noon, pinagkakaitan kayo ng habag, ngunit ngayo'y tinatanggap na ninyo ang kanyang habag. Naging posible ang ating pagiging anak ng Diyos dahil sa pagsusugo ng Diyos Ama sa kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Wika nga po sa Roma chapter 8 verse 29, sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng kanyang anak. Sa gayon, ang anak ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Sa Efeso chapter 2 verse 12 to 13 ay nakatala, nooy nabubuhay kayo sa mundo na walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo sa Diyos ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Ang pagiging anak ng Diyos ay nangyayari dahil sa prosesong kung tawagin ay adoption. Tayo'y inampon at inaring tunay na anak. Wika sa 2 Korinto chapter 6 verse 18, ako ang magiging ama ninyo at kayo'y magiging mga anak ko, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Sinasabi naman po sa Galatia chapter 4 verse 4 to 5, ngunit nang sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya na isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y maibibilang sa mga anak ng Diyos. Ang adoption ay legal kung dumaan sa tamang proseso ng batas. Ngunit ito ay pinahihintulot sa nagawin ng mga magulang o mga magulang na may sapat na kakayahang maipagkaloob sa inampo ng maayos na pamumuhay. Siya ay mamahalin, kakalingain, pagkakalooban ng maayos na pamumuhay at ipaparanas ang parehas na mga karapatan ng biological child. Maging ang kanyang pangalan ay isusunod sa mga umampon bilang tatak ng pagiging tunay na anak at siya'y magiging tagapagmana rin. Dahil sa udyok ng pag-ibig, inampon tayo ng Diyos sa pangalan ng kanyang anak na si Jesus. Tulad sa adoption na alam natin, tayo magiging anak na umampong tinataglay ang lahat ng karapatan ng isang tunay na anak kasama ang pagiging tagapagmana. Ang Espiritu ng Diyos ang kumilos upang maganap ang adoption. Wika po sa Roma chapter 8 verse 16 to 17, ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ang kanyang Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos at yamang mga anak. Tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ng Kristo.
Sapagkat kung tayo kasama niya sa pagtitiis, tayo makakasama niya sa kanyang kalwalhatian. Panginoon, salamat po sapagkat kami nabilang na mga anak mo at tagapagmana ng kaharian. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon na ipinagkaloob niyo sa umagang ito upang kami ay makapagbahagi at makapagpuri sa iyong mga salita. Maraming salamat po sa bawat isa na nakasama namin ngayong umaga. Dalangin po namin na ingatan niyo po kami sa maghapon. Nalalakaran at gagabayan niyo po kami, ang bawat isa na magsisipasok sa kanilang mga trabaho, mga bata na magsisipag-aral. Dalangin rin po namin ang aming mga kapatiran na may karamdaman. Ipuin niyo po sila sa kanilang mga sakit at bigyan po ng kagalingan. Ang lahat ng ito, Ama, ay hiniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pagsama sa akin sa umagang ito. A friendly reminder po sa bawat isa sa atin, be Christ-like in your workplace today. To God be the glory. Hanggang sa muli po nating pagbubulay-bulay, humayo at maglingkod. Thank you. God bless.